Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang part 1 ng istoryeng ibabahagi ko sa inyo. Ako si Marian. Magsi-second year college ako nang lumipat ako ng Maynila para mag-aral. Ito ay sa kagustuhan na rin ni Mommy na mabigyan ako ng magandang exposure at maging mulat sa kapaligiran. Kampante naman si Mommy dahil kasama ko sa Maynila ang kuya kong si Jason. Actually, anak siya ni Daddy sa ibang babae. Nagtatrabaho si Kuya Jason sa isang sikat na IT company at mataas na rin ang posisyon niya rito. 23 years old pa lang siya pero mabilis ang naging promosyon niya sa kumpanya dahil sa abilidad at talino. Maaga rin siyang nakatapos ng kolehiyo at nagtapos ng summa cum laude. May sarili na siyang condo unit at sasakyan na bahagi ng pribilehiyo niya sa kumpanya. Kaya naman walang problema sa akin ang tirahan na isang sakayan lang sa school na lilipatan ko. Maayos naman ang condo unit. May 3 isang silid na ang pangatlo ay para sana sa kasambahay. Pero nung panahon na yon, ay solong katawan lang si kuya at Anya ay hindi naman kailangan ng katulong dahil walang masyadong gawain sa bahay. Bumibili lang siya ng pagkain at nagpapalabas sa labas. Actually, idea din ni Jason na isama na ako sa Maynila. Total nga ay solo lang naman siya ron, na inayunan din ng mama ko. Nang sinundo ako ni kuya, ay masayang-masaya ako at excited. Pinamili pa niya ako ng mga gamit para sa pasukan kasama ang ilang damit at sapatos. Nang lumipat ako ay medyo nag-iba ang sistema niya sa kondo. Inayos namin ang lugar at nilagyan ng kortina at bulaklak. Minsan ay nagluluto ako. At minsan ay ako na rin ang naglalaba sa mga damit naming dalawa ni kuya. Wala namang problema sa akin dahil sanay ako sa trabahong bahay at isa pa ay malayo pa ang pasukan. Minsan ay ako na rin ang namamalansya. Walang girlfriend si kuya ng mga panahong yun dahil wala rin naman siyang naikukwento o kahit man lang kausap sa telepono. Trabaho lang ang pinagkakaabalahan niya. Minsan naman ay makikipagkwentuhan siya sa akin kaharap ang in-order na pizza at beer na pinagsasaluhan namin. May boyfriend ka na? Minsan na itanong niya sa akin. Naku, wala pa kuya. Bata pa ako, no? Bakit mo naman naitanong? Wala lang. Sabay lagok niya ng beer. Aral ka lang mabuti. At yung boyfriend, darating din yan. Oo naman kuya. Ganon lang ang naging normal na takbo ng buhay namin. Minsan naiisip ko na parang boring ang buhay ni kuya. Walang love life at walang kasamang babae para magtampisaw sa kama. Wala pa akong karanasan sa bagay na yun, pero hindi naman ako ignorante pagdating sa ganong bagay. Sa paglipas ng araw, ay lalo kaming naging close at komportable sa isa't isa. Wala naman din akong napansin na kakaiba sa kanya, kahit madalas ay shorts at sando lang ang suot ko sa kondo, at hindi ako nagsusuot ng pangloob. Sa isip-isip ko ay wala namang mali siya para sa akin. Sanay din ako sa mahigsing damit at may pagkakikay din ako. At normal na sitwasyon na lalabas ako ng CR na nakatapis lang ng tuwalya pagkapaligo kahit nakikita ako ni Jason. Sanay na rin ako na nakikita niya na nakasuot lang ako ng undies. Isang araw, habang naglilinis ako ng kwarto ni kuya at nag-iipon ng labada, ay may natuklasan ako na ikinabigla ko. Nang alisin ko ang bedsheet niya para palitan, ay may nahuhulog na kapirasong itim na tela. Nang pulutin ko to ay nalaman ko na underwear ko pala to sa baba. Inisip ko na lang na baka sa isang babae na nakadate niya to. Pero nang suriin ko, ay hindi ako makapaniwala at nasisiguro ko na akin talaga yun. Walang duda, sapagkat kaparis iyon ang isang suot ko kaya alam ko na akin talaga to. Ang napansin ko pa,
ay parang may kung anong mantsa na kulay puti sa pundilyo nito. Sinuri ko yon at hindi ako maaaring magkamali. Galing yon sa lalaki. Nagsumikap kaya si kuya gamit ang itim na telang yun? Inimagine kaya ako ni Jason? Parang may nabuong eksena sa isip ko. Sa loob ng 4 na sulok na kwarto ni Jason. Tuwing tinutugunan niya ang kanyang pangangailangan bilang lalaki, habang ang inspirasyon niya ay ako. Medyo napatawa ako na parang nabigla at hindi makapaniwala na kayang gawin yon ni kuya. Pero binaliwala ko lang yun at inisip na normal ang lahat. Hindi ko rin siya masisisi. Marahil ay di niya maiwasan na maakit din sa akin, lalo na sa pananamit ko. Kaya upang maiwasan na ang lahat, ay hindi na muna ako nagdadamit ng medyo makakatakaw pansin sa kanya. Minabuti ko na rin na ilihim ang natuklasan ko. Napakabait ni kuya at ayaw ko na sumama ang loob niya o mapahiya siya dahil doon. Ano pa man yun ay ayaw ko nang magkatampuhan kaming dalawa. Kaya sinarili ko na lang ang lahat. Sa paglipas ng mga araw ay nakalimutan ko na rin ang insidenteng yun. 2 linggo bago magbukas ang klase, ay tinanong ako ni kuya kung gusto ko raw bang sumama sa isang party ng kanyang office mate na magdadaos ng kanilang anniversary. Sinabi ko naman na gusto ko, kaya't agad niya akong sinama upang makapamili na rin kami ng mga gagamiting isusuot. Nagpunta rin ako sa salon upang magpaayos. Parang natulala si Jason nang lumabas ako ng silid. Suot ang pulang mini halter dress na binili namin, nahakab sa figura ko at bumagay sa aking kaputian. Oh, parang kang timang dyan, sabi ko habang palapit sa akin si Jason. Napakaganda mo, Marian, ang sabi niya nang hindi inaalis ang tingin sa akin. Umikot pa ako at sinadyang ihawi ang buhok ko at nakapamewang na parang modelo. Well, thanks for the compliment, ang sabi ko. Sosyal ang party na dinaluhan namin. Baka big time sa kumpanya nila kuya ang mga dumalo. Ipinakilala naman niya ako sa mga kaopisina niya bilang kapatid at nakatanggap din ako ng mga compliments. Masaya ang party at baha ng mga alak at sari-saring pagkain. Puro kwentuhan ng mga negosyo, pero bago maghating gabi ay nagyaya na si kuya na umalis. Ang akala ko ay uuwi na kami, pero iba ang direksyon na tinahak ng kotse. Bored ako doon, sabi niya habang nagdadrive. Nilipat lang tayo ng place, okay lang? Ikaw ang bahala, sabi ko naman. Huminto kami at nagpark sa tapat ng isang bar. Medyo maraming tao dahil weekend, pero nakakuha rin kami ng pwesto. Nag-order si Jason ng brandy at pulutan. Kwentuhan lang kami habang nakikinig sa jazz band. Nang tumugtog ito ng sweet music, ay nagyaya si kuya na magsayaw. Medyo tipsy na rin siya pero nagsayaw pa rin kami. Medyo asiwa rin ako, pero iniisip ko na lang na madilim naman at wala namang makakakilala sa amin. Naramdaman ko na sa katagalan ng sayaw namin, ay lalong dumikit ang katawan ni Jason sa akin. At ramdam ko ang paghinga niya at kabog ng dibdib. Nakakadala ang musika, at sa pagkakataong yun, ay parang hindi ko kuya ang kasayaw ko. Hanggang sa yuwapos ang kamay niya sa baywang ko at nagdikit ang harapan namin. Naramdaman ko na may matigas na bagay na bumubundol sa puson ko. Naasiwa ako, kaya bahagya akong inilayo ang katawan ko at tinapik ang pisina. Loko ka kuya ah. Tumitigas kaya yung ano mo? Bulong ko sa kanya na pigil ang ngiti. Ganun ba? Pabayaan mo lang, hindi makapagpigil eh. Pilyo ka? Pati ako na kapatid mo? Well, imagine na lang natin na at this point ay hindi tayo magkapatid. We are lovers. Tugon niya. Napatawa na lang ako.
Pero sa isip-isip ko ay hindi naman talaga kami buong magkapatid. Niyakap niya ako muli at nabigla ko. Pwede naman siguro. Nagkatinginan kami bagamat malamlam ang ilaw ay bahagya kong naaninag ang mukha niya. Papalapit yun sa mukha ko. Binigyan niya ako ng smack sa lips ko. Ewan pero hindi ako nakareact agad. Sa pangalawang beses na inulit niya ay iniiwas ko ang mukha ko at niyakap siya. Hinaplos niya naman ang buhok ko. Upo na tayo. Ang sabi ko na parang nanginginig ang tuhod. Pumayag naman siya. Umupo kami at itinuloy ang pag-inom. Kung kanina bago magsayaw ay magkaharap kami sa mesa, ngayon ay magkatabi at magkadikit na kami. Bakit ginawa mo yun? Tanong ko. Alin? Yung halik at yakap? Balik niya. I'm sorry but I was just turned on. Okay lang sana kuya kaso ang awkward kasi nga. Kuya kita eh. Bakit sa ibang bansa pwede naman yun ah? Kinuwento pa niya ang kultura ng ibang bansa na magkakadugo pero magkakarelasyon. At kung ano-ano pa. Hindi ko na rin naiwasan na banggitin sa kanya ang tungkol sa itim na panloob ko na nasa kwarto niya. Aminin, kantsaw ko. Inamin ni Jason ang totoo, na ginawa nga niyang magsulo gamit ang telang yun. Pero nabigla ako nang sabihin niya na ako ang inspirasyon niya. Tamang ginala ko, na nataatakam sa akin si Jason at hindi ako makapaniwala. Nagsorry siya at sinabi niyang hindi na mauulit yun. Okay lang naman kako. At least, hindi naman niya naisip na puwersahin ako para makuha ang gusto niya. Sabi niya, hindi naman daw aabot pa sa ganun. Medyo flattered din ako o umira lang talaga ang natural na kapilihan ko. Oo, sa probinsya maraming nanliligaw sa akin, pero never pa ako na umabot na ganito ka-close sa isang date. At sa kuya ko pa. Hindi ko lang maisip na parang may magnet sa akin ang pagkatao ni Jason ng mga oras na yun. Hanggang sa napansin ko na lang na pareho na kaming may tama ng alak. At sa pagkakataong yon ay hindi lang kami magkadikit, kundi magkayapos na kami at namalayan ko na lang na magkalapad na ang labi naming dalawa. Ramdam ko ang paghaplos ni kuya sa katawan ko. Mula sa kalusugan ng aking harapan, paibaba. Abangan po ang next episode ng ating story.